Dumating ang mag-ina na sina Miranda at Faye 4 days later. Pakiramdam ni Madeline ay out of place siya habang ang mag-ina na si Jake ay pinapalibutan si Ron. Ang dami-daming pinag-usapan na ito. Nag-excuse siya para magtungo sa kantin at nang naroon na ay nagsimula niyang buksan ang isipan. Nakaramdam siya ng saya dahil na-realize niyang napakaswerte ni Ron at ganon ang pagtanggap ng bagong pamilya rito. Kasalukuyan siya nagdedesisyon kung siopaw, bola-bola o asado ang bibilhin nang biglang sumulpot sa kanyang tabi si Jake. Bola-bola ang kinuha ng lalaki kaya asado ang pinili niya. As if to assure herself na hindi sila magkapareho ng taste nito. "You're not going to lose her to us, you know?" Biglang sabi nito nang kumakain na sila sa isang mesa. Umakto siyang hindi ito narinig. Itinuon niya ang pansin sa pagkain at pagsipsip ng juice. "Naiintindihan ko ang nararamdaman mo at gusto kong sabihin, ikaw lang ang nag-iisa niyang ate. Hindi ka maisasantabi dahil lang sa dumating kami sa buhay niya." "Wow, I'm actually feeling better now, Mr. Psychologist." Pauyam na sabi niya. Pumuntong hininga ito. "Nagiging compassionate na nga ako. Gusto mo pa rin yatang magbangayan tayo." "You are so clever." Umiling ang lalaki at pinagpatuloy ang pagkain. Hindi maiwasang titigan ito ni Madeline. He looked wonderful at napaka-cool. Naalala niya ang unang pagkikita nila sa hardin nito. Ang mainit na pagtanggap nito sa kanya na napalitan lang ng kalamigan ng malaman nito ang tunay niyang sadya. He was angry back then. Pero ang galit nito ay kagad na kinalimutan at pinili nitong maging sensible. Na-realize na responsibilidad nitong sumunod sa kanya. Hindi niya maiwasan na humanga sa katatagan nito. And his selfishness. Isipin niya lang na hindi ito nagdalawang isip na ibigay ang kidney nito sa kapatid na noon lang nakilala. "Ipinis ka pa rin ba dahil pinakyat kita ng bagyo?" Biglang tumingin sa kanya ang lalaki at nagtanong. "Ipaalala ba naman iyon sa kanya? Minamadali mo ba ang iyong kamatayan? Pwede bang kunin itong tinuturo at itusok sa dibdib mo, alam mo ba?" "Oh no, please no." Natatawang sabi nito. "Hindi ko palubos na nakikilala ang kapatid ko. Give us at least a year or maybe 2. Inirapan niya ito. "Gagamitin mo pa ang kapatid ko. Kapatid natin." "Oh hell." Tumayo si Madeline. "Wala akong balak ng papag-debate tungkol dyan." Umalis si Miranda kinahaponan dahil marami itong responsibilidad na dapat harapin sa tungkulin ito bilang konsihala ng Baguio. Nang maiwan silang tatlo, sina Faye, Jake at Madeline sa silid ni Ron na maywang ang una. "I have 3 more days to spare at plano kong gugulin ang mga araw na yun sa pagbabantay dito kay Ron." Sinulya pa nito ang dalagitang nakangiti. Halatang palagay na ang loob ng mga ito sa isa't isa. Anyway, sa loob ng 3 araw na iyon, ayokong makita ni Anino yung dalawa sa ospital na ito. "Excuse me," tinaasan ito ng kilay ni Madeline. "Kasali ba ako dyan? Pinabalwalan mo akong pumunta rito." "Exactly," nakangiting sabi ni Faye. Well, you'd better have a good reason for saying that, Faye. O baka pa talaga sikin tayong dalawa palabas ng silid na ito, ani Jake." "Reason?" Nagtaas ng kilay ang pinsan. "Una ay ikaw, Jake. Kailangan mong magpahinga para sa biyahe natin. Remember, I will be driving and I don't want to hear a single complaint about your discomfort. As for you, Madeline," nagdagnin nito naman ang binalingan. "Have you looked at yourself in the mirror lately?" Tanong nito. "Kung hindi kita kilala mula sa mga projects mo, hindi ako maniniwalang modelo ka kahit pinagpumilitan mo. You're so pale. Halatang wala kang pahinga nitong nagdaang linggo. Buong taon," singit ni Ron. Pinandilata ni Madeline ang kapatid. Kumakampi ka sa kanya. "Ate," anito na umikot ang mga mata. "Gusto ko rin namang makapagpahinga ka. Have you ever heard me complain? Sinabi ko ba na kailangan ko ng pahinga? You don't have to say anything." Si Jake ang sumabot. Para kang matutumba sa isang pitik lang. Tinakpan niya ang mga tenga sa pamamagitan ng mga kamay. "I don't want to hear anything anymore. Especially not from you." Si Jake ang binalingan niya ng tingin. "Go ahead." Hinabot sa kanya ni Faye ang kanyang bag. "Ako na ang bahala sa kanya. Huwag kayong mag-iisip ng tungkol sa ospital. I promise." Anito na itinutulak na sila patungong pinto. "Kapag naghihingalo na siya, tatawagan ko kayo." Ang huling nakita ni Madeline bago sumara ang pinto ay ang kanyang kapatid na tumatawa sa kama nito. Si Jake ang nag-drive ng kotse ni Madeline pauwi sa kanilang tahanan sa Green Hills. Halata sa mukha ng dalaga ang pagkabugnot sa mga pangyayari. Kaya naman inilabas niya ang cellphone para mahanap at makukulit sa text pagkaway naisip niyang tawagan si Alec. Nitong nakaraang 2 buwan ay wala siya ng isang proyekto dahil sinabi niya sa manager na kailangan ni Rom ng kanyang pangangalaga. Napagkasundo niya na kapag tulungan nang nakalabas si Rom sa ospital, saka siya muling tatanggap ng trabaho. Siguro naman ay may nakahanda na ito para sa kanya
Matagal bago sumagot ang manager na bakla. Hello, kumusta? May project na ba? Hay nako, panalong panalo tayo dito. Ang unang haharapin mo ay isang commercial para sa Philippine Airlines. I just went over it yesterday. Hinihintay ko lang na maibigay ang go signal bago ko banggitin sa'yo. That's wonderful. Pwede kitang imit ngayon para pag-usapan natin ang detalye. Narinig niya ang sadyang pag-ubo ng katabing nagdadrive. Nagpaparinig. Hindi niya ito pinansin. Pagkaway narinig niya ang alang-aling sagot ni Alec. Pasensya ka na, Madeline, ha? Pero pinagbandaan ni Rome ang buhay ko. Sinabi huwag na huwag daw ang papayag na bigyan ka ng kahit anong pagkakaabalahan. Kailangan mo daw ng kompletong pahinga sa bahay lang. At other times, maaaring natawa pa siya. Obvious kasi natiklop tuhod si Alec pagdating kay Rome at alam nilang lahat ang dahilan. Noong unang makita ng bakla ang nakababangat ang kapatid ni Madeline, sinabi itong kung gusto mag-model ng dalagita, masisikat pa ito sa ate. Hindi siya na-insulto bagkos ay nakaramdam pa ng pagmamalaki. Ang kaso, walang-wala sa isipan ni Rom na pasukan ang mundong iyon. Diniretso nito ang bakla. Pero si Alec ay malaki pa rin ang pag-asa mapagbabago nito ang isipan ng dalagita kapag natuto na raw ito sa buhay. Duda si Madeline. At sumang-ayon ka sa kanya. Tanong niya ngayon sa manager. Nako, tama rin naman siya, no? Kailangan mo ng pahinga. Baka magbago ang isipan ng Philippine Airlines kapag lumantad kang mukhang bangkay. Nagsalubong ang makilay ng dalaga at pinatay ang walang paalam ang cellphone. Creep, inis na usat linya at isinilid ang aparato sa bag. Parang nagulat pa siya nang biglang magsalita ang katabi. Feeling alone, nang-aasar ang boses na tanong nito. Nauubusan ka na ba ng kape? Huwag kang mag-alala. Andito ako. It's you and me against the world. You and me. Pinaikot niya ang mga mata at tumila. I must be course. Sa loob ng ilang araw na pakikituloy ni Jake sa bahay nila, nagawa itong iwasan ni Madeline sa pamamagitan ng laging paglabas. Tuwing darating sa ospital ang lalaki, ay sasamantalahin niya para makauwi. Pakaramdam tuloy niya ay hindi niya bahay ito. Or if she were to admit the truth, naduduwag siya. Hindi totoong ang inis niya kay Jake ang dahilan kung bakit pilit niya itong iniiwasan. It was the way her heart beat when she saw him. It was the way her breath quickened. I'm such a moron. Paanong attracted ako sa kanya? Tanong ng kanyang isipan habang patungo siya sa kusina at pakiat naman sa silid nito ang binata. Mula sa una nilang pagkikita, wala itong ginawa kundi pasakitin ang ulo niya. Nakasama yata ang pagdadrive ko. Malakas na sabi nitong nasa itas na ng hagdan. Tumigil siya sa paglalakad para tingalain ito. Sumasakit ang sugat ko. Can you come up and give me some tender loving care? Kung amoy seryoso ito sa pagtatanong, drop dead. Ngiting-ngiti si Jake nang pumasok sa silid na inoo ko pa. Nasisiguro niyang hanggang ngayon ay magkasalubong ang mga kilay ng babae dahil sa inis sa kanya. Inamin niya nag-i-enjoy siyang nakikita ang discomfort nito at halata ang ginagawa nitong pag-iwas sa kanya. May kumatok sa pinto. Okay ka lang ba dyan? Narinig niyang tanong ni Madeline sa labas ng saradong pinto. Napangiti siya. Thinking his luck was about to change, imagine, she was actually concerned for him. Binuksan niya ang pinto. Okay lang ako. Walang problema. Pinilit niyang gawing seryoso ang beses. Kung aasarin niya uli ito, baka maputol na ang pagtitimpi nito sa inis sa kanya. Nagluluto na si Manang alis ng pagkain. Anito, magpahinga ka at tatawagan ka mamaya. Thank you. Seryosong sabi pa rin niya. Sandali silang nagkatitikon. Pagkuway nag-keyboard balikat at likod na si Madeline. Sinundan ito ng tingin ni Jake. 3 days in the house with her. Hindi niya yata makakayanan. Baka hindi niya mapigilan ang atraksyong nararamdaman at pakita yun sa babae. And he would look like a fool. Napailing siya at sinara ang pinto saka sumandig doon. It would be so easy to seduce her. So easy. Pero hindi tama. Nagtungo siya sa kama para mahiga roon. Bakit hindi tama? Tanong ng isang bahagi ng isipan niya. Dahil paano kung magkaroon kami ng affair at bigla maghiwalay din pala? Hindi namin maiiwasan ang isa't isa dahil andyan si Ron. Sabi naman ng kabilang bahagi. Then propose to her. Marriage? Marriage. Oh shit. Kinuha niya ang unan at ininakip sa mukha. Sasabay ka pala kay Faye sa pag-uwi. Bukas na conversation ni Madeline na magsimula na silang kumain. Natigil tuloy si Jake sa pasulyap-sulyap sa kanya. Napilitan itong tumingin ng diretso sa kanya. Sapat naman na siguro ang pahingang nakuha ko. Pero babalik ako bago lumabas si Ron ng ospital. Ayusin ko lang ilang bagay doon. Actually, hindi ko talaga kailangan ng ilang araw para makarecover.
Pinasayo lang kita. Dinilaan niya ito. Sumubo siya at nguya. Salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Ron. Umikot ang mga mata ng lalaki. Hanggang kailan ka magpapasalamat? Kung ikaw ang naging donor niya, hindi mo gustong makakarinig ng pasasalamat mula sa ibang tao. Well, hindi lang ito tungkol sa pagdodonate mo ng kidney sa kanya. Paliwanag niya. Una ay ang pagtanggap mo sa kanya at ang hindi pangingiming ipaalam sa mga kamag-anak mo ang tungkol sa kanya. Karapatan niya rin makilala kayo. Hindi na uli nagsalita ang lalaki. Tahimik na ipinagpatuloy nila ang pagkain. Nasa sala sila na ni Jake at pinapanood ang mga photo albums. Natutuwa ang lalaki sa mga larawan nila noong bata pa sila. Pero napapansin din ni Madeline na may mga pagkakataong natitigilan ito. Nahulaan niya ang mga iyon ay tuwing may nakikitang larawan na kasama ang ama. Dumating ito sa pinakahuling album at gusto man niyang halbutin iyon. Hindi niya ginawa dahil lalong mahahalata na may gusto siyang itago. Sino siya? Unang buklat pa lang ay tanong na ito. Pumuntong hininga ang dalaga. Si Darrell. Look at the picture at the back. Kuha iyon noong nasa New York ako. Kwento niya para ibaling ang atensyon nito mula sa dati niyang nobyo. Pero hindi yata siya ito narinig. So he's good looking pala. Anito at nakatitig pa rin doon. Alam ni Madeline na nakikita nito ang panlabas na kaanyuan ni Darrell. And he was right. Masyadong gwapo ang ex niya. He look angelic to. At nang unang magkita sila, ito ang interest niya. Feeling niya ay napakaswerte niyang nilalang. Biglang rumistro sa kanyang isipan ang sinabi ni Jake. Pala, may suspetsang tanong niya. Bakit parang may nalalaman ka tungkol sa kanya? Naikwento siya sa akin ni Ron. Ang sinabi niya naghiwalay daw kayo dahil ayaw niyang mag-donate ka ng kidney. Napaawang ang kanyang bibigin. Di makapaniwala. Sinabi niya Ron sa'yo, pero hindi niya alam. Kunot na kunot ang kanyang noo. Hindi niya alam na ang paghiwalay namin ni Darrell ay dahil ayaw nitong tumigil siya at tinignan ang lalaki. You don't think I am that stupid to tell her something like that? Knowing it would make her feel guilty. Believe me, wala na ikatiting ng guilt sa kanya nang ikwento niya sa akin ang tungkol sa inyo ni Darrell. In fact, she was glad. Glad? Lumalim ang kunot niya sa noo. Obvious na hindi niya gusto ang dati mong nobyo para sa'yo. Sandali siyang nag-isip pagkuwa'y tumango ng mahina. Tama ka. Hindi niya gusto si Darrell. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit alam niya ang tungkol sa sinabi ni Darrell. Nagmana siguro sa side ng family namin. Rome is intelligent and very smart. Iyon yata ang unang pagkakataong tumawa si Madeline sa banat nito. Ha? Intelligent? Smart? Natutuwa ka sa iniisip mo. Wait till she argues with you about something really serious. Tingnan ko lang kung hindi mo gugustuhang itapon siya. Sa Timbuktu kapag katakot-takot na ang mga tanong at depensa, ang hiharap niya sa'yo. Binuklat niya ang hawak na magazine. Iniisip kaya talaga ng dalawang iyon na maaari tayong magkulong dito sa bahay sa loob ng 3 araw. Ngayon pa lang, nababagot na ako eh. Nakatitig pa rin si Jake sa larawan. Commercial director daw siya. Kaya ba kayo nagkakilala? Director ba siya ng isa sa mga commercials mo? Hindi pa kami nagkakasama sa trabaho. Pero isang mundo ang ginagalaw namin, kaya nagkakilala kami. Kumunot ang noon niya. Pwede mong huwag siyang pag-usapan namin. Itiniklop nito ang photo album. Hindi na ito itinuloy ang panoorin ng ibang laman yun na para bang sumasakit ang tenga nito kapag nakikita ang nakangiting mukha ng dating nobyo ni Madeline. Labas tayo. Nag-aaya ang botas na tanong nito. Naisip kong mamili ng ilang gamit. Ilang sandali lang siya nag-isip. Pagkaway nagkibit balikat at sumang-ayon. Si Madeline ang drag ng pagkakataong ito. Nag-alala siya na baka makasama iyon kay Jake. Nang makarating sa mall ay pumasok sila sa men's section ng department store. Nang dumako ang lalaki sa kanilarawan ng mga polo at Amerikana, tumatawang sumunod siya. Pinipicture niya sa isipan ang tsura nito kapag suot ang mga iyon. Hindi niya ma-imagine. Para bang sanay na siyang nakikita ito sa mga casual na kasuotan. 2 polo ang kinuha nito. Isang asul at isang puti. Sa necktie section, ang babaeng nauna. 5 ang pinili niya. Isa ay ang printed ng mga larawan ni Tweety Bird. Umatras ito ng ilahan niya. Todo ang iling nito. Come on, be sport. Kung ayaw mo kahit ako na ang magbayad, sige na. Hindi mo ba alam na kulang dating nito? I look foolish. There was a conference I attended once. At yung speaker ay Winnie the Pooh ang print ng tie. Everybody was trying not to look at the tie. Ewan kung narinig nila o naiintindihan ang sinasabi ng speaker. At ipinangako ko sa sarili kung hindi ako gagamit ng ganun. Hello? Pinandilata niya ito. Iba ang Winnie the Pooh sa Tweety Bird. But that's not the point. Ang punto ko ina ang mga ito, kaya't kunin mo na.
Pinagpatuloy nito ang pamimili ng ibang korbata. Pinitik niya ito sa tenga. Sa lubong ang makilay na binalingan siya nito. Aawain mo ba ako dito kapag hindi ko yan kinuha? You bet. Umikot ang mga mata ng lalaki at tinalbot iyon. I swear, I will never use this. Aamangin lang siguro ito sa closet ko. Or maybe itatapon ko sa basurahan the moment na makauwi ako. Tumalikod ito. You still wish to be helpful?